Anong nakikita ko? Tama ba? Hindi, hindi. Ang brush at yung mga bulaklak sa camera. Yep, yep, Les, yep. Oh, Noong 1995, sa kanyang bahay pahingahan sa kanayunan ng Pransya, pumanaw si Simon. Nang pumanaw ang asawa niya, ginugol niya ang mga natitirang araw sa tahimik na pag-iisa. Pareho silang dating mapagkumbaba at simple, nabubuhay mula sa lupa at sariling gawa o kalakal. Lumipat tayo sa kasalukuyan at natagpuan natin ang ating mga sarili na nadapa sa mismong bahay pahingang ito na ngayon ay inabandona at nilamon na ng kalikasan. Pero nakakagulat, parang 1,000 na pa rin ang lahat. Nakasabit sa pader ng bahay ang mga larawan na tila bumabalik sa panahong tirahan pa ito ng pamilya Solange. Bawat litrato rito ay may kwento ng hirap na dinanas ng mga tao dito. Ang dahilan kung bakit iniwan ang bahay na ito ay nananatiling isang misteryo para sa amin. Matapos magsaliksik, nalaman naming may mga anak ang dating may-ari. Nakapagtataka kung bakit di na sila bumalik para kunin ang gamit ng magulang nila. Gayunpaman, hindi lang iyon ang tanging bagay na naghihintay sa amin sa bahay na ito. May isa pa itong sorpresa na hindi pa namin naranasan noon. huwag kang lalapit. Huwag. Pre, nasa likod sila ng salamin. Ayos ba? Pero may buong pugad ng bubuyog sa loob ng bintanang to. Samahan kami sa masayang paglalakbay habang inaalam ang mga sikreto ng French Time Capsule. Kamusta? Welcome back sa Bros of Decay. Ako si Leslie at kasama natin si Ginong Danny sa likod ng kamera. Hello sa inyong lahat. Kaibigan ko, nasaan tayo ngayon? Ngayon, nasa Pransya tayo. La Francia, ang bansa ng Pransya, at may magandang lugar kaming ipapakita sa iyo ngayon. Isang bahay sa Kahan mula pa noong 1837. Sinauna at napabayaan na ng ilang dekada ang lugar na ito. Sa tingin ko kamangha-mangha ito. Magugustuhan mo ang labas nito. Parang manor ito para sa akin. Danny, nakita mo na yun dati, di ba? Oh, maliit talaga ito. Hindi kahawig ng manor. Maliit talaga. Oh, pero ang ibig kong sabihin dahil sa mga bintana at sa estilo at mga ganyang bagay. Pero ganito lahat ng bahay sa Pransya. Kaya totoo yan. Karaniwan na yan. At makikita mo na talagang napabayaan na ang lugar na to ng matagal na panahon dahil tinubuan na ng mga tinik ang buong harapan ng pinto at doon sa itaas, makikita natin ang 1,837. Petsa ng pagkakatayo ng lugar. Ipinaliwanag mo sa akin kanina na simbolo ng pagkakaibigan sa bukid ang mga asno. Isa lang itong bagay. Parang simbolo itong mukhang bukid. Sa tingin ko, oh, Hindi rin ako 100% sigurado. hindi rin ako Francis kaya di ako sigurado. Pero sa tingin ko, ganun nga. Oo, kung alam nyo ibig sabihin ng mga simbolong yon, comment lang. Interesado ako. Oo, kasi nakikita namin yan sa buong Pransya. Oo, sobrang interesting. Dito, meron tayong parang bahagi ng kamalig sa lugar na to. Di ko sigurado kung malaki bukirin nila, pero para sa akin, maliit lang ito. Baka marami lang silang palayan o taniman. Tingnan natin kung anong meron dito. Oo nga, talagang bumabagsak na ito. Tingnan mo, may lumang makinang panggiling doon. Buksan ko ang ilaw para mas makita natin. Sa tingin ko, para ito sa paggiling ng gulay. At dito sa kwarto, Yan ay para paghiwalayin. ang mga tangkay mula sa dumi. Mula sa pagkain at mais at mga bagay dito.
Sa tingin ko, hindi ako 100% sigurado kung ano yon. Malamang maliit ang hayop na ito. Maliit na tae, pero talagang gumuho na ang lugar na ito. Wow. Isara na natin ito. Malamang kasing tanda na ito ng gusali. Diyos ko, may kawad sa gitna. Mag-ingat, maraming bubuyog dito. Oh, ang daming bubuyog sa paligid ng bahay. Oh, Diyos ko. Ay masyadong maliwanag. Sige bro, handa ka na bang pumasok at ipakita ang mansyon na to? Oo. Mansyon ba o bahay pahingahan sa bukid? Bahay pahingahan sa bukid. Sige. Salamat. Sige, ang liksi dyan. Oh, maliksi ako. Wow, parang balik tayo sa nakaraan. Parang nasa time capsule tayo ngayon. Talagang ramdam na ramdam. Oo, parang sobrang tradisyonal. Oo, tradisyonal na Pranses. Makikita mong luma na kasi lahat maliit. Oo, tama ka. Pero ang agad kong napansin at ikinagulat ay yung larawan doon. Gusto kong pag-usapan yan. Tingnan mo. Sila ang mga dating nakatira dito sa lugar na ito. Makikita mo sa likod ang bahay. Sa tingin mo ba ito ang bahay? Oo, pero wala ang bukid doon. Pero parang hindi naman ganun ang mga bintana sa paligid. Oo, parang iba nga kaya baka ibang bahay ito. O baka sa ibang anggulo kasi sobrang dami na ulit halaman sa bahay. Sigurado ako, ito ang larawan sa harap ng kamalig. Tingnan mo yan. Ito yung mga bintana na binuksan lang natin at sumilip sa loob at baka sila yung mga dating nakatira doon. Tingnan mo sila, parang kaswal lang nagyoyosi. Naisip ko lang ano kaya pakiramdam nung sinabi nilang kuha tayo ng litrato tapos kinunan nila ito. Eksperto ka sa litrato, ilang taon na kaya ito? Itong litrato, hindi ko alam kasi nakaprint ito sa bagong papel, hindi sa luma. Kaya di ko rin masabi kung gaano na ito katanda. Tingin ko ito ay mula dekada 40 o 50. Mga ganon. Oo, talagang nakaka-interes. Binanggit mo lang na ang mga kasangkapan ay sobrang baba. Oo, at maliit. Oo, tama. Bilang Olandes, kailangan kong yumuko para makita ang laman nito dahil maraming kalat sa loob. Kita mo, sobrang baba ng kasangkapang ito. Ang daming laman yan. Wow, dito naman parang meron tayong isang klase ng Yan. shotgun, mga bala. Wow, dito sa kanto may isang piraso. Hindi ko alam paano ito ipaliwanag. May salamin sa ibabaw nito na may ilang mga artipakto na naiwan at ilang magagandang drawer, isang maliit na magasin tungkol sa bisikleta. Wow, makikita mo na agad sa kanto doon na nagkakabagsakan na ang lugar na ito, may mga bahagi ng natatanggal at talagang lumana. Sa tingin ko nakikita ko na parang medyo lumulundo ang pader. Ang gandang fireplace dito. Gusto ko yon. May kurtina palagi sa harap ng fireplace nila. Pero sinubukan nilang takpan ito. Dati itong tinatakpan, natakpan ito noon. Tingnan mo. Bakit nila isinara ang fireplace? Hindi ko kasi nakikita ang ibang pinagmumulan ng init sa bahay. Kaya parang fireplace lang ang pinagmumulan nito. Ang weird. Magandang orasan sa itaas. May marmol doon. Oh, mukhang marmol nga. Sa tingin ko, sinira mo lang ito. Oh, sira na talaga yon. Hindi ako sigurado kung marmol talaga yon. Oh, kulang ng mga kamay. May isang magandang salamin sa itaas na bagay sa likod na wallpaper. Napakaganda ng wallpaper. Wow, naririnig ko. Yeah, long. Maraming bubuyog dito at sa labas. Kailangan mong mag-ingat. Ayokong matuklaw. Parehong magandang upuan kung saan maaaring umupo ang may-ari ng bahay pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Mukhang gamit na. Tama, tingnan mo itong sandalan ng upuan. Sobrang komportable. Sa likod, may magandang larawan o painting ng tanawin. Oh, ang linis pa rin nito. Tingnan mo. Ay wow, oo. Tingnan mo lahat ng maliit na bote ng alak dito. Gusto ko to. D-A-N-I. Wow, ngayon ko lang nakita ang mga yan. Ang galing nun. Kung gusto mo lang uminom ng kaunti, maganda ang cabinet.
Sa gitna ng kwarto, may dining table para sa 4. Palagay ko maliit lang ang pamilyang nakatira dito. Hindi sila malaking pamilya. Hindi ako sigurado. Wala masyadong kasaysayan tungkol sa mga taong ito para mapag-ugnayan. Mas marami pang mga gamit? Oo, mga gamit kahit saan. Okay. Ang ganda ng unang kwarto dito. Mukha kang napakalaki kumpara sa lahat ng bagay dito. Tingnan mo ako. Hindi ako nagbibiro, mukha ka talagang malaki dito. At sa totoo lang, hindi naman talaga ako ganoon katangkad. Mga 5 talampakan at 10 pulgada lang ako o 178 sentimetro para sa mga hindi gumagamit ng imperial. Kaya ayun, dito makikita natin ang hallway ng lugar na may pintuan sa harap na matagal nang hindi nabubuksan. Ang dami ng sapot ng gagamba. Grabe, may maliit pang bubuyog na naipit sa taas. Tinatangkang tumakas ng bubuyog dito at mukhang pumasok ang mga tagapagmana ng bahay para gawin ang ilang bagay at maglagay ng gamit. Kaya halatang mas bago pa ito kaysa sa 3 dekadang inabandona. Oh. Narito ang ilang gamit ng dating may-ari. Sa tingin ko, grabe. Yung typical na sombrero ng Frances. Oo, nakita na natin yan sa ilang lugar, pati mga panulan na jacket. Gusto mo ring tingnan sa ilalim ng hagdan dyan? Oh. Mukhang makitid ang daanan. Grabe ang liit ng lahat dito sa lugar na to. Uy, may mga lumang artipakto na naiwan dito. Tingnan mo yung mga bota at lahat ng nandyan sa likod. Kabili. Saan tayo pupunta ngayon? Isang napakaliit na pinto. Diyos ko, kunan mo na lang ako dito. Danny. Para akong halimaw na dumadaan dito. Oo nga pala. Ito ang isa pang kamalig dito sa likod. Dati may dayami rito kaya siguradong pinapasukan ng hayop noon. Oo, interesante. Danny, tingnan mo ang panggapas. Tanda na ng itsura. Hindi pa ako nakakita ng ganyang panggapas dati. Wow, sige. Pero parang wala namang masyadong makikita dito sa kamalig na to, sa tingin ko. 1,837. Ang liit ng mga tao. Balik tayo. Palagay ko, oras na para pumasok tayo sa kwartong iyon at silipin. Wow, Denny. Ito ang kainan ng bahay. May kuryente ba? Di ko alam, may naririnig akong ugong. Walang kuryente. Hindi na ito gumagana. Matagal na yang hindi nagagamit. Ibig kong sabihin, Sabi ng kalendaryo, 1,975. 1,975. Ulit, mas matanda pa yan sa atin. Literal na mas matanda pa yan sa atin. Wow, sa sulok ng kwarto, may maganda tayong orasan ng lolo. Napakaganda ng piraso, ngunit wala na ang loob nito. Madalas naming makita ang ganitong mga orasan na wala na ang laman. Sa tingin ko napakahalaga ng mga ito, kaya siguro may mga taong nagnanakaw nito. Nakatayo pa rin ang sapatos sa tabi. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Anong nakikita ko? Tama ba? Hindi ay hindi. ay hindi. Kaya pala ang daming bubuyog dito sa lugar na to. Huwag lumapit, layo ka. Tol! Nasa likod sila ng salamin. Pero may buong pugad ng bubuyog sa loob ng bintanang to. Hindi mo pa siguro nakita ang ganito dati. Hindi pa. At lahat sila ay aktibo pa ring gumagawa ng pulot. Oo, may pulot dyan. May kaunting amoy ng hali sa loob ng bahay na ito. Oh, meron din. Wow, ano? Sa tingin ko, dapat nating iwan sila. Pero ang tunog, dito nanggagaling ang tunog. Oo nga, parang Kaya mo bang gumawa ng 1 segundo ng tunog? yan ang isa sa pinakamagandang nakita ko. Grabe. Tara, labas tayo. Umalis tayo. Ayokong matulala dyan. Ayos lang, wow! Ang lupit nun. Nagulat talaga ako. Oh, ang astig nun. Parang lahat ay iniwan ng mga tao. Gusto ko ang artipaktong ito. Blowhorn siya. Mukhang gamit sa pangangaso. Baka pwede kong subukan ito.
Pati mga alak at lahat ng bagay ay naiwan pa rin dito. Ang galing naman yan. Natanggal lahat ng pinto ng cabinet pero maayos pa rin ang mga tasa, gamit at pagkain sa loob. Bigyan mo lang ng overview itong cabinet. Danny, wow! 30 taon na lahat ng bagay dito. May mais at beans pa. Galing pa sa tindahan. Wow! Dito naman sa kabila. Iyan ang wine section nila kung saan naroon lahat ng bote ng alak. Halos ubos na ang laman ng mga bote. Ibig sabihin, iniinom talaga nila lahat ng alak. Nakasabit pa rin ang mga kaldero, kawali, at gamit sa kusina. Ang wild talaga ng itsura. Sa gitna ng kwarto, may malaking fireplace. Pero di ko maintindihan kung bakit. Madalas nating makita sa Pransya na may kurtina sa fireplace nila. Para sa akin, delikado yon. Oh, dito normal lang. Oh, Pero dito delikado. halimbawa, kung may bukas na apoy at may kurtina malapit, hindi ba ito madaling magliyab? Wala akong alam. Tingnan mo itong malalaking gamit na ginagamit nila para magtrabaho. Lahat ng bagay sa fireplace. Sa tingin ko, pangsalok ito ng kung ano, pero hindi ako sigurado. Wow! Oh, sa ilalim ng guho, may bellow. Magandang bellow na naiwan. Kita pa lahat ng abo at mga gamit sa loob ng fireplace. Wow! Tingnan mo dito sa itaas, Danny. Ang ganda talaga. Larawan ito ng mga dating nakatira rito. At kung titingnan mo dito, ito mismo ang lugar kung saan sila nakaupo noon. Nasa likod ang fireplace at imbakan ng tubig at ang mesa ay nasa gitna. Wow, pakita mo ulit. Ang galing naman yan. Sa isang sulok ng kwarto, may ilang istante na may mga bote ng alak doon. Tapos may palayok. Tingnan natin. Ang bigat, puro tanso ito. Wow. Alam mo ba kung ano to, Danny? Lababo lang. Oh, mukha itong pansamantalang lababo. Dito nilalagay ang tubig sa ibabaw. Sa ibabaw. At siguro may maliit na gripo dito sa ibaba. Pwede mong buksan at maghugas ng kamay o kung anuman. Oh, malamang. Grabe. Nasa gitna ang hapagkainan kung saan sabay-sabay kumakain ang pamilya. Ano yon? Hindi ba ulo ng bubuyog yan na parang ulo talaga ng bubuyog, di ba? Ginawa ito sa Vietnam. Kaya pala ito ay isang military na sombrero. Hindi. Mukhang military na sombrero talaga ito. Wala akong ideya. Hindi, pero ang pagkakaiba ay mukhang astig na sombrero. Oh, Sa pader, meron pa tayong ilan sa mga magagandang yan. 3D painting ba yan o ano? hindi, print lang. Parang 3D print na may itsura ng isang lumang bayan sa Pransya. Maganda. Naririnig ko silang umiikot. Oh, pabayaan na lang natin ang mga bubuyog. Tuloy na lang tayo sa pag-ikot dito. Oh, napunta tayo dito sa isang gilid ng kusina at talagang gumuho na ang buong lugar. Sinusundan ka ng bubuyog. Ang ganda. Ito ang bubuyog. Oh, may bubuyog. Nasa likod ko talaga ito. Ay, hindi. Kahit na lumapit ako. Mag-ingat ka. Makikita mo rito na bumagsak ang buong kisame sa ibabaw. Ang chimenea. Ito mismo ang chimenea na bumagsak. Oh, bumagsak talaga ang buong chimenea. Grabe. At susunod magkakaroon ng ganito ring buong Buong bahagi babagsak din. Sa tingin ko, meron din kayo nito sa Portugal. Parang meron kayong pangunahing kusina, tapos may side kitchen din, para sa iba pang uri ng paghahanda. Pakiramdam ko ang nagtataguyod sa kisame ay literal na lang yung cabinet. Hindi, wala namang laman. O talagang walang laman. Nakakatuwa, ang dami pa ring pagkain sa likod mo. Wow, tingnan natin dito sa kwarto na ito. Tornilyo, alin dito? Ito. Ay, may pinto pala dyan. Oo. Diyos ko.
Matagal nang hindi ginagamit ang bahagi ng bahay. Ang dami niyan, di ko kaibigan ko. Oh, Ayos naman, may mga halaman talagang tumutubo rito. Huwag na tayong pumasok dyan. Hindi ito magandang ideya para sa akin. Sige, isara na natin ulit ito. At may isa pang kwarto. Nahihirapan si Danny maglakad dito. May kwarto pa sa likod na di pa natin tinitingnan. Papunta ito sa parang basement. Diyos ko, mag-ingat ka kasi baka matulak mo yung pinto. Ay, natutulak ko yata yung parang bubuyog. Oo nga, mukhang wine cellar talaga ito. Tingnan mo yung mga bote doon. Ang galing. Yung iba may cork pa ang takip. Wow! At may buong hanay pa ng mga hindi pa nagagamit na alak dito. Danny, tingnan mo yon. Ayos pa. Ayos pa talaga yan. Oo, puno pa rin yan. Diyos ko, ang galing naman nun. Ay, pasensya na. Nandoon lahat ng bariles at isang malaking palanggana sa kanto. At sa tingin ko, ito ang daan papunta sa kamalig sa likod, o nga. Sa lugar ng mga tagagapas ng damo. Maganda ang cabinet at kurtina, pero wala nang laman. Sayang, umalis na tayo bago bumagsak. Sige, nakakainteresado na ang bahaging ito. Pero ngayon tingnan na natin ang totoong itaas ng bahay. Sobrang excited na akong makita ito. Tingnan mo itong magandang hagdanan. Danny, wow! Gusto ko talaga ang pagkakagawa sa kahoy. Malamang kasing tanda na ito ng bahay at makikita mo rin dito ang maliit na handrailing. Oo. Di ko pa ito tiningnan pero dati nasa taas ang handrailing, ngayon nasa baba na. Oo. Grabe. mga sobrang liit na tao. Oo. May litrato pa nga dito sa taas. Mukhang kamangha-mangha. Isa sa mga dating may-ari ng lugar na to. At makikita mo yung mga itim na tuldok dito. Wala akong ideya kung ano ang mga yon. Mukhang galing ito sa photo album, parang larawan ng isang litrato. May selyo rin dito. Tingnan mo. Oo. Oh, grabe. Itong mga pader, nakaranas na ng mas magagandang araw dati. Tingnan mo, lumulundo na dito. Baka dahil sa chimenea o iba pa. Wala akong ideya. O baka ganito lang talaga ginawa yung bahay. Hindi ko alam. Sige, akyat tayo. Sobrang liit ng hagdanan. May isa na namang orasan ni Lolo sa kanto. At kulang na naman ang laman nito. Mahalagang pahiwatig yon para sa akin. Gusto kong malaman bakit nawawala ang mga yon. Sige, handa ka na bang pumasok sa kwarto? Oo. Diyos ko! Napakatotoo niyan. Wow. Sumisigaw ito ng 1,800 Pransya. Ang ganda makita, parang bumalik tayo sa nakaraan. Ganito talaga namuhay ang mga tao noon at hindi ko binago ang kahit ano. Kita nyo naman, ayos pa rin ang kama at nandoon pa rin ang mga kumot sa ibabaw nito. Wow! Maingay ka. Gusto ng aparador nila na mabuksan. Ano ang itinatago nito sa atin? Ilang paninda at sirang panulat lang sa sulok, walang masyadong interesting. May mga bagay dito, Denny. Tingnan mo. Toilet at service table. Lahat ng meron sila, sinusulat nila sa pader. Kawili-wili. Kakaiba rin sa parehong panahon. Oo, sige. Magandang kasangkapan dito. Hindi ko alam kung paano mo bubuksan tong itaas na bahagi pero Ay, tingnan mo yan. Nadudulas pala. Grabe, ang astig niyan, isa sa pinaka-wild na vanity na nakita ko. Ang galing talaga. Ipinapakita nito ang lumang larawan ng lalaki at babae. Wow, ang astig nun. Gusto kong makita ulit yon. Oo. Kaya ikaw, mga bisagra, iuurong mo itong marmol dito?
Ang ingay mo talaga. Hindi na talaga ito nagsasara dahil sa katandaan. Wow! Yun ay kakaiba. Isang magandang larawan ng isang babae dito sa itaas. Maganda. At pagkatapos ay pwede nating tingnan ang nasa likod mo. May pinto dyan. Isa pala yan sa mga tinatagong pintuan ng Pranses. Kita ko ang maliit na kawit dito. Tingnan mo kung gaano kaliit ang kawit. Oo, para lang hindi mo makita. May pintuan dyan. Hindi mabuksan. Oo, nabubuksan. Sa tingin ko, aparador yan. Talagang walang laman. Gusto ko rin ang wallpaper dito. Kakaiba at bagay sa lahat. Nagdadagdag ito ng dating sa kwarto. Oh. Simple lang, channel sa taas, chandelier na ilaw, at telang nakakakabit dito. Nilagay nila ang kama sa harap ng fireplace tulad ng nakikita mo. Kaya hindi na nila nagamit ang fireplace. Oo, natakpan na ang fireplace. Parang konektado rin ito sa fireplace sa ibaba. Nagtataka ako kung bakit ganun. Oo, maganda rin ang larawan sa itaas niyan. Ipakikita ko rin ang itaas ng wallpaper. Kakaiba talaga ito. Tingnan mo kung may naiwan pa sa nightstand. Isang libro. Yung huling librong binabasa nila, baka nandyan pa. Sige, gusto kong makita ang ilang kasuotan ng mga bubuyog na ito. Up. Oh, maingay pala yan. Oh, damit pa rin pala ang nasa loob nito. Ang astig naman. Leather jacket. Alam mo ba kung paano? Totoong leather ito. Inaamoy ko. Hindi. Hindi, puno ito ng amag. Ay, pasensya na. Kaya nga, alam mo, tunay ito kasi nagkakaamag talaga. Amuyin mo, Diyos ko. Mayroong balahibo ng tupa sa loob nito. Wow, ang gagandang piraso ng damit. Wow! Okay. Oh, yung mga tunog na yon. Parang tunay na galing sa mga abandonadong lugar ang mga tunog na yon. Gusto ko lang ipunto, mag-ingat ka. Napansin ko na, maraming patay na bubuyog sa lupa. Oh, maraming bubuyog sa lupa. Bubuyog kahit saan. Parang gumagapang-gapang Oh, naririnig mo sila sa tabi na sumusubok. na makalabas. Oh, may pugad siya ng bubuyog. Grabe ang daming bubuyog sa loob ng lugar na to. Pati isa sa ibabaw ng upuan dito. Dini. Wow, ang ganda ng upuan pero di naman kailangan. Magandang piraso. At tulad ng nakikita mo, may iba pang tao o marahil marami pang tao na talagang natutulog dito sa kwartong ito. Sa tingin ko, karaniwan talaga iyon sa mga lumang bukirin na 2 kwarto lang ang meron sila at lahat ay kailangang magsama-sama sa pagtulog. Wala rin silang masyadong pera noong panahong iyon. Sa tingin ko, wow, masama pa rin ang pagkakagawa. Talagang napakaganda. Mukhang kahoy pero bakal talaga. Hindi nga, Oo. pati ito. Parang hindi rin ito, bakal din kasi. Ano? O bakal? Akala ko kama ang mga yon. Doon makikita mo si Hesu Kristo na pa rin. Ano yung maliit na sanga sa taas? Dito ba galing yan? Galing ba yan sa puno ng olibo? Talaga? May kaugnayan ba yan sa relihiyon? Oh, hindi ko naman iniisip kung anong okasyon yun. Hindi ko rin maalala. Dito mo makikita na idinagdag lang ang mga ilaw. Noong 1837 itinayo ang bahay na ito nang walang kuryente. Noon, walang kuryente sa Pransya, kaya kailangan i-remodel ang bahay na ito. Lubos itong nasira. Oo, talagang nagkandasira-sira na. Kita mo ba sa bintana? Ayun, isa pang malaking pugad ng bubuyog. Grabe ang wild. Buti na lang at nasa pagitan sila ng shutter at ng bintana Oo. at hindi sa loob. Kung nasa loob ng bahay, hindi ito mabidyo. Kung may mga bubuyog, hindi ako nandito. Tingnan mo ito, may isa pang tokador dito sa kanto. Gusto ko talagang makita ang mga lumang bote na ito, kahit ano pa laman nila. Pabango o kung ano pa man. Galing yan sa Portugal. Diyos ko, gusto mo yan, Paris? Ewan ko, Paris. Wow, ang ganda naman yan. Gusto mo rin bang makita yung isa pang kwarto? Siyempre, Habang nandito na rin tayo sa taas, Sige. ay sandali.
Ay grabe. Chateau de Mart. At galing ito noong 1876 ang larawang ito. Ika-6 ng Oktubre. 1876. 130 taon na ang larawang ito. Danny crazy. Sige, oo nga pala. Isa na namang tunay na kwarto ito. Mas maganda pa ito kaysa sa isa. Grabe, mas marami pang bubuyog dito sa kwarto na to. Parang literal na buong sahig ay natatakpan. Oh, teka lang. Mag-ingat ka. Baka matapakan mo. Mag-ingat ka. Gumagapang siya dyan. Oh, grabe, lumilipad-lipad sila. Oo, mayroon ding napakalaking pugad ng bubuyog dito sa bintana. Sige, Oo nga. grabe. Ayoko maging ganun, Diyos ko. Ang daming mga bubuyog sa lupa. Alam mo ba na kapag madilim, bumabagsak talaga sa lupa ang mga bubuyog? Hindi sila makakalipad kapag walang ilaw. Ah, talaga. Kaya tinutok ko ang ilaw, malamang lilipad na sila. Sige, pasok tayo sa kwartong ito at ipakita natin, nandito ako. Naiwan pa rin ang upuang may maayos na nakasalansang damit ng dating nakatira. Mayroon din silang medalya ng karangalan dito sa itaas. Solas. Sige, Ginang Simone Solas. Sabi dito, kaya maaaring iyon ang pangalan ng dating nakatira. Sige, mag-ingat ka. Nagwawala yung bubuyog. Gusto ko itong vanity natin dito sa ilalim. Wow, parang tunay pa rin. Parang basta iniwan ng mga tao. Yung brush at yung mga daliri na nasa camera. Wes? Sorry guys sa biglang putol nito. Pero inatake kami. Kailangan naming maghintay ng 5 minuto bago umalis ang mga bubuyog. Nakagat na ako ng bubuyog. Hindi ito masaya. Kaya hindi. Mag-ingat tayo. Sige, nandito ata tayo sa vanity. Tingnan mo, andyan pa yung brush at kalat pa lahat ng gamit. Gusto ko na nandito pa ang pamunas. Tignan mo. Wow, sobrang totoo talaga. Oo, makikita mo ang malaking bahay pukyutan sa bintana. Malaki talaga. Astig pa rin talaga. Ang dami nilang dami, grabe. Uy, mga bubuyog na gumagawa. Uy, Danny. Oh, mag-ingat ka. May upuan sa likod ko. May maliit na kama rito para sa bata. Oh, kita mo. Nanatili ka dyan. May bubuyog lang na lumipad sa ibabaw. Wow, pulang leather na upuan sa sulok. Napakamakabago. Oo, mukhang maganda. Pero ito ay nasa likod mo. Mag-ingat ka. May isa pa bang baliw na bubuyog na papalapit sa umaatake? Oo. Dumiretso ito sa sapot ng gagamba. Diyos ko. Naku, Hindi na naman, hindi na naman. Alis na ako. kaya ayun, mabilis kaming nagputol ulit dahil inatake kami ng mga bubuyog. Oh, kailangan ba natin kunan agad ang kwartong to? Pasensya na kayo, guys. Tingnan nyo ang gandang vanity dito. Nako, cabinet, aparador. Aparador. Oh, aparador. Grabe. Puno pa rin, pati mga bota at lahat ng gamit nandito pa rin. Tingnan mo yung mga sombrero. Ang astig nila, parang mga sombrero ng Kastila. Hindi ba? Parang mga dating sombrero. Sombrero ng magsasaka? Oo. Maingay talaga. Mayroon pang isang buong hapagkainan sa loob ng kwartong ito sa hindi ko alam na dahilan. Pero mukhang hapagkainan ulit para sa mga bata kasi ang liit ng mga upuan. Pero yung mga upuan dun sa baba, ganun din kaliit. Oo, tama. Lahat dito sa bahay ay maliit. Wow! May built-in cabinet din sa pader ang kwartong ito. Naririnig ko ulit ang bubuyog. Pumupunta ito sa kabilang ilaw. Pumupunta ito sa kabilang ilaw. Mukhang ginagamit pa ang fireplace na ito. Danny, tingnan mo. Oh. Oo, yung iba di na ginagamit pero ito ginagamit pa. Wow! Ang dami. Mga luma at makalumang papel ni Phil sa ibabaw nito. Tingnan mo yan, para kay Monsieur Serio ito. J-E-A-N. Sige, hindi ko kilala yung pangalan na yan. Di ko pa yan nakita noon. Maraming sulat kamay na liham. Pwede ko bang buksan ito? Wow, ang ganda niyan. May ilang relihiyosong bagay dito. At dito sa dulo, may naiwan pang ilang mga bala.
Tara, lumapit na tayo sa kama. Maganda at ayos pa ang kama, gawa sa kahoy. Danny, oo, The one. With- Yeah. gusto ko yan. Nandyan pa ang mga unan sa dulo. Maganda ang nightstand na may larawan sa ibabaw. Maganda at may chamber pot pa dito. Sana wala namang laman yan. Wala namang laman ito. Pero tingnan mo ang larawang ito. Wow, baka isa yan sa dating may-ari. Siya ang lalaking nasa litrato sa hagdanan. Tama ka, baka siya ang may-ari ng bahay at halatang proud siyang nakatayo sa tabi ng bago niyang nakuha. O May relihiyosong larawan sa taas ng kama. Danny, halika muna dito bago natin ipakita ang susunod na larawan sa harap ng kama. May upuang panalangin na mukhang normal na upuan sa una, pero convertible ito at nabubuksan para maging upuang panalangin. Dito, may bubuyog sa ibabaw nito, kaya hindi tayo uupo dyan ngayon. Alam mo, itong mga upuan na to, nakita rin namin ng ganito sa isang bahay sa Pransya. Naaalala mo? Oo, ilalagay namin ang link dyan sa taas. Oo, Pero may isang bagay na pareho ang mga upuang ito. Ginawa sila na parang sa isang malaking batch. parang maramihan. O ibinenta sila sa mga tao at inukit ang pangalan ng may-ari ng upuan. Sabi ni Agustin doon. Kukunin ito ng tao. Yeah. Sure. Dalhin ang upuan sa kapilya o simbahan at doon siya uupo. Ah, talaga. O tulad ng lola ko sa tuhod, may sariling upuan sa simbahan na may pangalan niya, siya lang pwedeng umupo doon. Ang astig ng impormasyong yan. Danny, makikita mong nakaukit dito ang pangalan niya. Augustine S.E.S. Sabi dito. O halos hindi mo na mabasa. Pero nandoon, maganda. Heto, nandito pa rin ang sombrero na nakasabit sa gilid ng kama, gaya ng dati. Nasa ilalim ang mga sapatos. Oo, may mga bubuyog na lumilipad sa paligid. Oo, Hindi ko gusto yun. oo. Hindi ko gusto yun. May sapatos pa rin dito, wow! Gusto ko rin itong orasan sa ibabaw ng nightstand na pwedeng tiklupin, isara at buksan. Tingnan mo itong magandang larawan sa kwarto. Yan ang bahay. Oo, ang bahay at kamalig sa tabi nito. Wow, yung lalaking galing Sichuan, kasama yung bata, isa pang lalaki, at yung aso. Danny, kita mo yung aso? Oh. Sige, ipakita mo ulit sa kanila yung mga tao dito. Tapos alis na tayo kasi nagwawala na yung mga bubuyog. Wow. Tingnan natin ang shutter sa labas kung saan nasa likod ang mga bubuyog. Makikita mo talaga na pumapasok at lumalabas si Danny sa bahay. Ang dami nila, daan-daan ang lumilipad papasok at palabas. Oo, mag-ingat. Dahan-dahan tayong bumalik, bro. Nag-enjoy talaga ako sa exploration na to. Iba talagang to. Parang bumalik tayo sa panahon ng pagsasaka sa Pransya dahil sa bahay na to. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguradong i-like, mag-subscribe at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Tingnan nyo rin ang lalaki sa likod ng kamera. Salamat. Nasa description ang link na. Yan, at meron din kaming link para sa Patreon doon. Pwede nyong suportahan ang channel para matulungan kami maglibot at kumuha ng video sa magagandang lugar. Sa lahat ng yan, maraming salamat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, mahal ko kayo.